Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po tayo para magbahagi ng ating refleksyon tungkol sa ating mabuting balita na halaw sa mabuting balita ayon kay San Lucas. So ang ating mabuting balita ay tumalakay sa pagpili sa pagpapangalan ng 12 alagad na siyang naging tagasunod ni Kristo at nagpalagan ng kanyang mabuting balita. Ang aking refleksyon ay focus sa tatlong tanong na maaari nating pagnilayan para sa araw na ito. Una, bakit o paano ba sila pinili? Paano ba pinili ang 12 alagad na ito? Pangalawa, bakit sila pinili? At pangatlo, paano sila tumugon? Una, ang pagpili sa kanila hindi nangyari sa isang piging na grandioso, maringal. Pinili sila sa paraan na kung saan sila nagtatrabaho, anong buhay meron sila, kung saan sila nandoon in their common place of work. And because of that, yung pagpili sa kanila ay naging batayan ng Panginoon yung pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang tanong, bakit sila pinili? Dahil mas kilala ng Diyos ang higit na may karunungan ng kaalaman ng lahat. Pinili sila dahil sila ang mas karapat-dapat. Hindi pinili ng Diyos yung pinakamatalino, pinakamahusay. Ang pinili niya yung mga mangingisda. At ang mga mangingisdang ito ay ginawang mamamalakaya ng tao. At dahil dito parang sinasabi sa atin ng Diyos na ang bawat isa ay may kakayahan na maging kasangkapan o instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Bagamat sa kanilang katatayuan sa buhay, hindi naging hadlang para kumilos o tumugon sa mga hamon na ibinigay sa kanila ng Diyos. At ang pagtugon, mas nakakatuwa. Ang pagtugon ay may kasamang kababaan ng loob or humility, so to speak. Hindi nila alintana ang hirap, ang pasakit, ang sakripisyo o ang pag-aalay ng sariling buhay. Ang kanilang naging misyon sa lupa ay hindi naging madali. Kahit kapalit ay sakit, even their own life, na uwi sa mga ganitong klaseng pagsasakripisyo, they don't even bother because they all do this in the glory of God. Para silang mga envelope, mga sisidlan, hindi nila alintana, pero naging tagapagdala sila ng mensahe ng Diyos sa atin. At yung halimbawa na yun ang pwede nating baunin sa pang araw-araw nating pakikipagbuno, paglaban sa mga hamon ng buhay. So yun po mga kapatid, maraming salamat po. Patuloy po tayong tumutok sa ating Facebook PH YouTube channel. Manatili din po, pwede din po ninyong i-download ito, ang Facebook app. Or kung di man po, mag-register po tayo sa www.faithbook.ph. Muli po, magandang araw sa atin.